Narito ang isang maganda at madamdaming alamat tungkol sa pinagmulan ng ulan. Noong unang panahon, wala pang ulan sa daigdig. Ang mundo sa ibaba ay umaasa lamang sa mga bukal at ilog upang madilig ang mga halaman. Sa kaitaasan naman, sa ibabaw ng mga dambuhalang ulap, matatagpuan ang isang mahiwagang kaharian. Ang pinuno ng kahariang ito ay si Haring Kulog, isang mabagsik ngunit makatarungang hari. Siya ang may hawak ng kapangyarihan ng ingay at lakas. Kasama niya sa kaharian ng kanyang nag-iisang anak na babae, si Prinsesa Ulan. Si Prinsesa Ulan ay kilala sa kanyang busilak na puso, lamang, at walang kapantay na kagandahan. Ang kanyang buhok ay kulay asul na tila agos ng tubig, at ang kanyang boses ay parang isang napakatamis na awitin. Sa tuwing masaya ang prinsesa, ang mga ulap sa langit ay nagiging kulay rosas at lila, na nagbibigay ng magandang tanawin sa mga tao sa daigdig. Habang lumilipas ang mga panahon, napansin ni Prinsesa Ulan na unti-unting nagbabago ang kulay ng mundo sa ibaba. Ang mga dating luntiang kagubatan ay nagiging kayumanggi. Ang mga ilog ay nagsisimulang matuyo, at ang mga tao ay nahihirapan na sa pagpapatubo ng kanilang mga pananim. Araw-araw, dumudungaw ang prinsesa mula sa kanyang bintanang ulap. Nakikita niya ang mga magsasaka na tumitingala sa langit, tila nagmamakaawa na sana ay lumamig ang sikat ng araw. Naantig ang puso ng mabait na prinsesa. Ama, wika ni Prinsesa Ulan kay Haring Kulog isang gabi. Nahihirapan ang mga nilalang sa lupa. Walang sapat na tubig para sa kanilang mga pananim. Maaari ba natin silang tulungan? Sumagot si Haring Kulog ng may malalim na boses, "Anak, ang tungkulin natin ay panatilihin ang kaayusan sa langit. Ang lupa ay may sariling buhay. Huwag nating pakialaman ang kanilang kapalaran." Hindi mapakali ang prinsesa. Isang araw, gamit ang isang hagdan ng gawa sa sinag ng araw, palihim na bumaba si Prinsesa Ulan sa lupa. Doon, nakatagpo niya ang isang masipag at mabait na magsasaka na nagngangalang Lito. Kahit tuyong-tuyo ang lupa, hindi sumusuko si Lito sa pag-aalaga sa kanyang mga pananim. Namangha si Lito sa kagandahan ng prinsesa, at namangha naman ang prinsesa sa katatagan ng loob ng binata. Naging magkaibigan ang dalawa. Sa bawat pagbaba ng prinsesa, nagkukwentuhan sila tungkol sa kagandahan ng langit at sa mga pangarap ng mga tao sa lupa. Hindi nagtagal, ang pagkakaibigang ito ay nahulog sa isang malalim na pagmamahalan. Dahil sa pag-ibig na ito, naging mas masayahin si Prinsesa Ulan, at ang langit ay madalas na nagkukulay ginto. Ngunit ang lihim ng prinsesa ay hindi nagtagal. Nalaman ni Haring Kulog ang palihim na pagbaba ng kanyang anak sa lupa at ang pagmamahalan nila ng isang mortal. Napakalaki ng galit ng hari. Para sa kanya, ang isang nilalang ng langit ay hindi kailanman maaaring makipag-isang dibdib sa isang tagalupa. Sa kanyang matinding galit, pinatunog niya ang pinakamalakas na kulog na narinig sa buong kasaysayan. Ang kalawakan ay naging madilim na abo. "Bawal ang iyong ginawa, aking anak," sigaw ni Haring Kulog. "Mula ngayon, ipagbabawal ko na ang iyong pagbaba sa lupa. Mananatili ka rito sa palasyo habang buhay." Ikinulong ng hari si Prinsesa Ulan sa isang silid na gawa sa makakapal at madidilim na ulap upang hindi na niya muling makita si Lito. Dahil sa pagkakakulong ng prinsesa, labis na kalungkutan ang bumalot sa kanya. Kasabay ng kanyang pagdurusa ang matinding parusa sa lupa. Ang matinding init ng galit ni Haring Kulog ay naging sanhi ng isang mahabang tagtuyot o El Niño. Namatay ang mga pananim ni Lito. Ang mga ilog ay tuluyan ng natuyo at naging alabok. Ang mga tao at hayop sa lupa ay nagsimula ng magkasakit dahil sa uhaw at gutom. Umakyat si Lito sa pinakamataas na burol kung saan sila laging nagkikita ng prinsesa. "Ulan, nasaan ka na? Tulungan mo kami," sigaw ni Lito sa langit, habang ang kanyang boses ay nanghihina na dahil sa uhaw. Narinig ni Prinsesa Ulan ang boses ng kanyang minamahal mula sa lupa. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanyang kulungan at nakita ang kaunos-lunos na kalagayan ni Lito at ng buong daigdig. Hindi na napigilan ng prinsesa ang kanyang emosyon. Ang kanyang puso ay nawasak sa labis na habag at pag-ibig. Nagsimula siyang umiyak. Umiyak siya ng umiyak ng walang humpay. Ang bawat patak ng luha na lumalabas sa kanyang mga mata ay naging malalaking patak ng malamig at malinis na tubig. Ang mga luhang ito ay lumusot sa makakapal na ulap at nagsimulang mahulog patungo sa nag-aabang na daigdig.
Ito ang naging kauna-unahang ulan sa buong mundo. Habang pumapatak ang mga luha ng prinsesa, ang bitik-bitik na lupa ay unti-unting nabasa at lumambot. Ang mga natuyong ilog ay muling napuno ng buhay. Ang mga luntiang dahon ay muling sumibol sa mga sanga ng puno. Nagsilabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Sumayaw sila sa golek, sinalo ang malamig na tubig gamit ang kanilang mga palad, at nagpasalamat sa langit. Alam ni Lito sa kanyang puso na ang tubig na ito ay nagmula sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang prinsesa. Nang makita ni Haring Kulog ang tindi ng pagmamahal ng kanyang anak sa mga taga-lupa, at kung paano nito nailigtas ang mundo mula sa kamatayan, lumambot ang kanyang matigas na puso. Naisip niya na ang pag-ibig ng kanyang anak ay may dakilang layunin. Pinakawalan niya si Prinsesa Ulan at gumawa sila ng isang kasunduan. Hindi kita hahayaang tuluyang manirahan sa lupa, wika ng hari, ngunit papayagan kitang bisitahin at diligan ang lupa sa tuwing sila ay nangangailangan. At upang malaman ni Lito na ikaw ay ligtas at masaya na, maglalagay ako ng isang makulay na tulay sa langit pagkatapos ng iyong pag-iyak. Ang tulay na ito ay ang bahaghari na nagsisilbing tanda ng pangako at pag-asa. Mula noon, naging regular na ang pagdating ng ulan sa daigdig. Sa tuwing nakikita ng mga tao na nagdidilim ang langit at naririnig ang malalakas na kulog ni Haring Kulog, alam nilang pinapaalalahanan lamang ng hari ang mundo sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kasunod nito, laging darating ang banayad at malamig na patak ng ulan, ang mga luha ng pagmamahal at rurok ng emosyon ni Prinsesa Ulan para sa lupa at kay Lito. At tuwing natatapos ang ulan, sumisikat ang araw at lumalabas ang bahaghari bilang paalala na sa likod ng bawat baha at unos, laging may pag-asa at bagong simula na naghihintay para sa lahat. At diyan nagtatapos ang alamat ng ulan.